At syempre pa, pagsasabihan daw po nila yung ilang mga nagbebenta sa nasabing lugar, dito sa aming area, pagsasabihan sila na bawal daw pong magbenta sa paligid po ng eskwelahan. At kung sila man daw po ay mahuhuli, muli, no? Ang kanilang mga paninda ay kukumpiskay na. Nais lang daw po ng Metro Manila Development Authority na maging maluwag ang daloy ng trapiko at hindi rin makasagabal sa dadaanan ng mga motorista at estudyante. Dito naman sa loob ng eskwelahan ng Ramon Magsaysay High School, Cubao, makikita na ho natin ang mga estudyante na handa na pong pumasok sa kanilang mga rooms, dahil wala na raw po silang flag ceremony dahil tuwing Lunes lang daw po ang flag ceremony dito sa Ramon Magsaysay High School, Cubao, At syempre pa, inaasahan na 2 shift din po ang gagawin or ginagawa ng Ramon Magsaysay High School dito po sa area. Yan po ay mula alas 6 ng umaga at alas 12 ng tanghali at 12:30 hanggang 6:30 ng hapon. Meron ditong 6,500 students. Yan po ang inaasahang papasok dito po sa Ramon Magsaysay High School, Cubao, Quezon City. Wala po dito. Balik muna dyan sa studio. Okay, maraming salamat. Love and Nuve. Samantala, hindi rin ho nakaligtas naman sa mga problema sa balik-eskwela ang mga estudyante sa ilang probinsya. Sa Jovellar, Albay, halimbawa, peligro ho ang sinusuong ng mga estudyante dahil ang ilang bahagi ng Bautista Elementary School inatake na ng anay. Ang kisame at blackboard nga nanganganib ng bumagsak. Sira na rin po ang mga upuan at lamesa. Problema rin nila ang baha sa pagpasok sa eskwela. Kakulangan naman sa classroom ang problema sa Maasin City National High School sa Southern Leyte. Kaya naman ang ilang klase ay dinadao sa ilalim ng puno. Kulang din po ang kanilang mga palikuran. At kakaibang determinasyon naman sa pag-aaral ang mayroon sa isang lolo sa Bohol. Sa edad ho kasi na 63 years old, pinatunayan ni Lolo Virgilio Ganade na hindi hadlang ang edad para makatapos ng pag-aaral. Ngayon po ay nasa grade 7 na siya sa Dr. Cecilio Putong National High School sa Tagbilaran. Galing ni Lolo. Galing. Pero kalunos-lunos talaga yung sitwasyon ng mga classrooms natin. Kung makita mong ganun, Yan yung mga, parang iniisip mo na parang sana na pagtutuunan din. Hindi lang dito sa Metro Manila. Totoo kasi din. Kadalasan, di ba, ang mga report dito sa atin. So at least ngayon nakikita natin, meron hong pangangailangan sa mga probinsya lalo. Malaki ang At saka yan, malayo sa mga bata yan. Oo. Hindi lalakad nila ng kilometro. Walang transportation yan Alam kong hindi na bago yung nagkaklase sa ilalim ng puno. Pero pagka naririnig ko, parang nasusurprise pa rin ako. Totoo nga. Hanggang ngayon meron nagkaklase sa ilalim ng puno. Pero probinsya, okay. Daming puno. Oo nga. Pero sarap pa ng hangin. Ang problema lang, mabagyo. Alam mo na, pagka umulan, paano na? At kung dati, kaya good luck sa mga teachers kasi sila yung magpapakalma, di ba sila? Kuwaran din talaga, kung ano man yung sitwasyon nila na kalunos-lunos. Ayan si Lolo. Pinapagaan nila. Go, Lolo. Anong ano na siya? Ang cute na. 63 years old. Grade 7. Grade 7. Go, Lolo. Galing. Presidente ng klase na yan. Yan. Automatic yan. Magtatayo ng union si Lolo. At kung dati tingin sa mga guro ng kanilang mga estudyante ay terror dahil ang ilan sa kanila ay hindi pa lang ngiti, abang ngayon iba na po ang sitwasyon. Unang-unang paalala kasi ng DepEd sa mga guro, bawal ang nakasimangot. Ayon sa ilang guro ng Parañaque High School, napatunayan na raw kasi nila na kapag masayahin na teacher, mas naienggan yung makibahagi sa classroom discussion sa mga mag-aaral. At para hindi raw maabuso ang kabaitan ng mga guro, may balance dapat ang pakikitungo sa mga estudyante. Pero dahil tao lang din daw mga guro, syempre, hindi pa rin maiwasan na uminit ang ulo. Kaya naman sa mga estudyante dyan, huwag din po maging masyado makulit, ha? Palagi maging mabait, masipag at magalang para si teacher, laging happy at mapagmahal. Oo naman. Ang hirap din naman yun, at di ba? At ilan yung estudyante naman kasing kailangan niya mahalin, di ba? Correct. 60, 70, 80 dati. Pero ito paalala talaga, no? Na ibalik yung ganung aura, di ba? Sa mga bata. Lalo kasi maraming mga bata natatakot sa impression ng teacher pa lang pumasok. Diba? Pagka may mga bata, nakikita nila na mukhang masungit si teacher, natatakot ng pumasok. So, ang laking bagay, pagka nakikita nilang nakakainganyo ang ngiti. Diba? Anyway, dahil pinili niyo yung professional, ituloy-tuloy niyo ng pagiging bayani ninyo. Kasi mahirap yung work talaga nila. Sobra talaga. Hi, ma'am. Mas maigpit Favorite ka siguro. Mas maigpit nung araw.
Oo, no? Oo, uso pa yung papatayuin ka sa sulok, Yes. na may libro. Naalala ko dati, may mga Napalo-palo teacher na, pa eh. oo, tsaka Napalo-palo pinapahubad pa. pa ang mga Ay, salawan. grabe naman. Oo, may mga Hinihiya ganon. pa, hinihiya. Oo, Bawal na yan. Bawal na, bawal ho. Ayan. Tsaka pag mababa grades mo, ilalagay yung exam. Pangalan, oo. I-post nila. O kaya, yun nga, yung tinututulan ko sa public school, di ba? Yung, lumaki kasi kami parang rowing system, row 1, Yes. row 2, row 3, Yung row 4. row 4, oo. Okay. So pag row 1 ka, matalino ka. Ah. Pag row 4 ka, agad bobo. Eh, biro mo grade 1 pa lang May namarkahan stigma ka ka na nga na, na oo. bobo ako. Stigma ka na. Oh, eh, hindi ako naniniwalang may bobo eh. Wala Naniniwala ako may tamad. Tama. Pero lahat matalino. So yan. dati 4 na rows lang. So konti lang ang tao. Konti lang kayo sa isang class. Siguro. Kung 4 dahil rows lang kayo. Kung 4 na rows yan, tapos ang des 8 o 9 lang. Konti lang. Konti lang talaga. Ganda ano. nun. Totoo yun. Mas Pero talaga kalidad, mahigpit ano? ang teacher. Mas quality. Oo. Mahigpit pa sa parents. Oo. Di ba? Mas sinusunod nga doon ng mga estudyante pag minsan yung sinabi ng guro kaysa doon sa parents. Tsaka doon binibili ng magulang eh, kayo na po bala. Oo. Eh ngayon parang, di ba? Parang konting ano lang. Pero ganun na kawawa ganun. din talaga ang mga guro. Imagine mo sa isang klase, 60 Oo. kids. So, ito na nga yung binawasan na nga, di ba? Dati mas mataas pa dun eh. Yung At mga marami ng ano lumalagpas pa ngayon. dyan. Oo. Marami ng distraction ngayon dahil Yes. sa murang edad pa lang, may mga cellphone na rin yung iba. Yung iba. Correct. Di ba? Kung mo sabihin public school, eh, Oh, hindi. Hindi, ah. Hindi. Meron Hindi na rin magpapahuli. Correct. kasi binibilan minsan yung mga bata para pag Emergency papasundo, dapat, o kaya pag oo. ano, di ba? Tsaka talagang ano na rin naman eh, hindi na rin naman siya luho eh. Necessity na rin naman talaga yung cellphone. Minsan pagka, lalo na pag nag-work yung magulang, Oo. yung pasundo, emergency, Yes. ayan. Wag lang gawing distraction. Tsaka yung iba, bawal talaga gamitin Lagyan during lang school ng hours. limitation. Yes. Oo. Dumako muna tayo sa May Sulaw Elementary School sa Kalumpit, Bulacan. Dato po si Ivan Mayrina. Ivan, kamusta dyan? Yes, Igan, sa mga sandaling ito ay nagtitipon ng mga bata dito sa pinaka-quadrangle ng Maysulo Elementary School. Ano? Ang kaibahan dito ay araw-araw ang kanilang flag ceremony bago mag-alas 7 na umaga. Sabay-sabay nilang awitin ng pambansang awit, magdarasal, panatang makabayan, at saka papasok sa kanilang mga silid-aralan. 372 lamang, Igan, ang total student population ng itong Maysulo Elementary School. May 12 classroom sila. So yung overcrowding na karaniwang nakikita natin sa mga public elementary schools ay hindi naman nila nararanasan dito. Ang serbisyong totoong ihahatid natin ngayong umaga, Igan, ay yung pagpapagawa ng kanilang library. Tulad ng nabanggit ko kanina, itong Maysulo Elementary School nasa Kalumpit, malapit ito sa Pampanga River, at matinding pinsala ang tinamo nito nung manalasa ang bagyong Pedring at Kiel nitong nakaraang taon. Ayon sa mga taga rito, umabot daw ng kisame ang tubig baha dito, kaya naman halos ma-wipe out ang karamihan sa mga kagamitan dito sa loob ng eskwelahan. Isa sa mga nagtamo ng matinding pinsala, syempre, ay yung library nila. Katunayan, Igan, hindi ito unang pagkakataon na nakarating ako dito nung pagkatapos manalasa nga ng bagyo ay walang mapakinabangan sa kanilang mga libro. At ngayon nga, dahil marami nang nag-donate, eto, marami mga brand new books, pero hindi pa rin nila magamit itong library, Igan, dahil hindi pa tapos. Napinturahan na, may mga konting upuan na dito at mesa, pero hindi pa nalalagyan ng tiles. Kaya mamaya isa yan sa ibibigay nating serbisyong totoo para dito sa Maysulao Elementary School. Ito, nakahanda na rin yung mga pintura. May konting pangailangan pa sa finishing nitong library nila. At isa pa sa ihahatid natin dito sa Maysulao Elementary School ay ang pagpapagawa ng kanilang palikuran. 372 students, Igan, isang panlalaking CR at isang pambabaeng CR lamang ang meron sila at sira pa. Kaya ngayong umaga ay yan ang ating bibigyan pansin at ibibigay na serbisyong totoo sa mga bata dito sa Maysulao Elementary School. Babalik tayo mamaya. Para riyan, balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Samantala, isa sa mga matagalang problema kinakarap ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ay yung siksikan nga po sa classroom. Kaya naman ang ilan, isa ilalim doon sa tinatawag po na home study program. Ay sa DepEd, posible isa ilalim sa programang ito ang mga working student, yung late enrollees, overage, may kapansanan o kaya may asawa at anak na, at posibleng mag-drop out. Kumpara sa isang regular na klase, mag-isang pag-aaralan ng estudyante sa bahay ang kanyang mga aralin, gamit din yung modules mula Lunes hanggang Biyernes, pero sa Sabado, papasok siya sa paaralan.
Pero ang ilang magulang estudyante nagrereklamo dahil inilipat sa home study program ang kanilang mga anak. Gita ba na ilang eskwelahan, hindi naman daw mauli sa aralin ng mga nasa home study program kumpara sa regular class at graduate din daw ng may diploma. Kaya mamaya sa Talakayan with Igan, bubusin po natin yung pinatutupad nga na home study program. Kailan pa ba yan? Sa mga mag-aaral sa high school sa Quezon City. Bari kayo makibahagi sa aming diskusyon. Mag-post sa inyo